Praise God. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa gabi na ito, Lord, na kami po ay dinulog niyo po sa inyong pong bahay, simbahan. Panginoon, we want to worship you, Lord, in spirit and in truth to God. I pray, Lord, na maging katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon, lahat po ng aming ginagawa, simula umpisa hanggang matapos po ang gabi na ito, Panginoon. Ang pangalan niyo lamang po ang aming tinataas. Lord, gamitin niyo lamang po ko, Lord, according to your will. Turuan niyo po kami, Lord, ng iyong salita. Bless, Lord, your people. Bless niyo po ang aming online viewers. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, ikaw na po ang bahala. Ito po ang aming dalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And praise God. At nakarating po ako agad. Praise the Lord, no? We are now on our lesson 4 sa ating pong discipleship training. And this is the book of the images of grace in title. Libro po ito ng ating pastor, si Pastor June Malaso. So the title of our lesson is called Responding to the Sins of Others. Okay, ganda po ng title ng ating lesson for tonight. And our passages ay makikita po natin sa Matthew 18:15 to 17 and Galatians 6 verse 1. So last Friday, pinag-usapan natin kung paano natin i-deal yung ating mga kasalanan. Amen po ba? So ngayon naman po, paano naman natin i-deal kung yung iba naman yung nagkakasala. Okay? So ito po yung lesson natin. So how do we respond to the sins of others? So basahin ko po yung ating passage. Sabi po doon sa Matthew chapter 18:15 to 17, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen, even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Verse 18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Tapos doon naman po sa Galatians chapter 6 verse 1, sabi po naman dito, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. So pagpalain po yung salita ng ating Panginoon. So dito po makikita natin sa passage na binasa natin is tinuturuan tayo how we can approach kung sila naman yung may kasalanan o nakikita natin na sila po ay nagkakasala. So kapag meron daw po tayong alam na gumagawa ng kasalanan, sino po ba yung mauunang mag-approach o mag-i-initiate? Lalapitan po ba natin sila or sila po yung dapat unang lumapit sa atin? So, who should initiate the confrontation? Sabi sa ating lesson, the Bible tells us that when a brother sins against us, we should go to him. Ito po yung biblically na dapat daw gawin natin. We should go to him and show him his sin. Again, sabi sa Matthew 18:15, if your brother sins against you, go and tell him his fault. Kita niyo po, no? Between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. In fact, even if the offense is not done directly against us, but if we are made aware that a fellow believer is caught up in sin,
we should go to Him and show Him His fault with a view of restoring Him to faithfulness. So kahit hindi daw tayo yung ginawa ng mali, hindi directly na tayo po yung ginawa ng mali, pero kapag alam daw po natin na kasalanan na yung ginagawa ng ating kapatid, then kailangan daw po ay sabihin natin ito sa Kanya. Tayo mismo yung pupunta. Tayo daw po mismo yung mag-i-initiate ng confrontation with the intention of restoring him to faithfulness. Gusto mo siyang ibalik doon po sa grasya, doon sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi nga po, the passage teaches us, kapag tayo daw po ay nananatili sa kasalanan, even yung ating prayer life ay naapektuhan. Kasi po, yung kasalanan, siya yung magiging sagabal doon sa mga panalangin natin sa Panginoon. Okay? And in fact, the Bible tells us na kaya nga daw po tayo madalas ay nagkakasakit dahil sa mga ginagawa na rin nating mga kasalanan. Ito po yung sinasabi sa Bible. When a fellow believer is stricken by sickness, nakita niyo po, no? Parang bigla nilang, bakit laging may sakit ng kapatid natin? No? Maybe it's not because of physical sickness, but it is because of spiritual sickness. Kaya naapektuhan pati yung kanyang physical na pangangatawan. So sabi dito, when a fellow believer is stricken by sickness that is caused by sin, so ano daw po yung gagawin? The leaders of the church should go to him, show him his fault, and entreat him to repent of his sin. Okay? So hindi naman lagi na ibig sabihin, inubo ka lang, nagkasakit ka lang, may kasalanan ka na. No? Hindi po. We have to be, meron tayong discernment. Baka mamaya, inubo siya kasi may kasalanan kasi siya. No? Hindi po yun. No? Ang ibig lang po sabihin, our sin can also lead us to physical sickness. Okay? Kaya nga sabi po dito sa passage, therefore, confess your sins to one another and pray for one another. Magpanalanginan daw po tayo. Lalo na kapag ikaw, alam mo na may ginagawa kang kasalanan na ito yung nagkukos ng panghihina ng katawan mo. Kaya nga sabi dito, pray for one another that you may, be healed. Yan niyo po, no? The prayer of a righteous person has great power as it is working. Even yung mga doktor, hindi nila alam bakit, saan ang gagaling yung sakit mo? Malusog ka naman. Yun pala, may ginagawa kang labag sa kalooban ni Lord. Okay? So, humila ka daw ng isang kapatiran. Pag-pray mo nga ako na gusto ko nang magsisi sa Panginoon. Gusto ko nang manumbalik. Okay? Kaya yung righteous person na yun, even you are also righteous. Kapag humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, papatawarin ka at humingi ka ng Lord, pagalingin niyo po ako, pagagalingin ka ng Panginoon. Ito po yung sinasabi sa passage nito. Sabi po dito, my brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death. Nakita niyo po, no? Hindi ka lang daw magkakasakit. Baka mamaya, ikamatay mo pa yan. Yang paggawa mo ng kasalanan. Kasi, sasabihin ni Lord, anak, masyado ka ng pasaway. Marami nang na-stumble sa'yo. Marami nang marami nang hindi na natutuwa sa patotoo mo. Kaya, kunin na nga lang kita. Ito ka na nga lang sa akin. Diba? Kaysa, hindi mo pa magawa yung pinagagawa ko. So, sin can lead to death. Can lead to premature death. Sabi dito, di ba? Let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Kaya, dapat tayo daw po, no? Pag may ginagawa tayong mali, the Bible is telling us makipag-ayos tayo sa kasalanan natin sa bawat isa. Diba? Di natin alam bakit di nag-uusap si Sis Joy. Oh? Tapos Sis Mary Jane, yun pala, nag-aaway sila, pero magaling lang sila magtago. Okay? So dapat makipag-ayos daw po tayo kasi nga, maapektuhan yung paglilingkod mo kay Lord. At yung relationship natin sa bawat isa. No? So biblically, God is teaching us
To be accountable daw po sa bawat isa, lalo na kapag alam mo na may ginagawang mali yung iyong kapatid. Hindi mo dapat pinagtatakpan yung mali niya. Dapat, ini-expose mo para siya po ay manumbalik. Okay? So, but many Christians make excuses for failing to confront a brother who sins. So marami daw mga Kristiyano, marami silang excuses kung bakit ayaw nilang i-correct yung kanilang kapatid sa Panginoon. So what are some of these excuses? So some excuses for not confronting one who sins. Number one, who am I to address other sins? Sino ba naman ako? I have my own sins and failures and I haven't dealt with them. Oh, so, sino ba naman ako para pagbawalan ko siya? Yung sarili ko nga, hindi ko may ayos. Okay? Ito yung mga excuses natin. I have my own sins, I have my own failures. Tapos, pakikialaman ko pa si Sister Ola. Alam kong mas worse naman ako sa kanya. Di ba? Minsan ito yung excuses natin. Pero, kung ito daw yung excuse natin para hindi tayo makatulong sa iba, then syempre, kailangan natin ayusin yung ating sarili. Kailangan natin magpaayos. Di po ba? Totoo naman yung sinasabi ni Lord. Di po ba? Na bago mo tanggalin yung puwing ni Sis Joy, Example lang yun alisin mo muna yung troso na nakaharang sa sarili mo. Okay? So again, katulad ng last lesson natin, kung ikaw daw po ay may kasalanan, ano yung dapat mong gawin? Tayo ay lumapit kay Lord. Di po ba yung last lesson natin? Plead for God's mercy and grace, plead guilty, plead for your restoration to corporate worship, plead for the restoration of your faithfulness to God, plead for the restoration of Christian graces in your life, and plead for the restoration of blessing to those who were affected by your sin. So ito po yung last lesson natin. Kung sa tingin mo ay kaya ka nag-excuse kung hindi mo makorek yung kapatid mo na nagkakasala kasi may kasalanan ka, hindi, ayusin mo. Paayos ka kay Lord sa kasalanan mo para magamit ka din niya po. No? Magpaayos muna tayo kay Lord para hindi na maging excuse yung kasalanan natin. Okay? So pangalawang excuse naman po kung bakit ayaw natin pagsabihan yung kapatid natin kapag sila po ay nagkakasala is, I am not really close to that person. Hindi ko naman siya BFF. Okay? Bahala sila. Bahala yung mga kaibigan niya sa kanya. No? Hindi po. Even na hindi mo ka-close si kapatid, the Bible is telling us, kapag inuudyok na daw tayo ng banal na Espiritu Santo para siya ay itama, then we have to confront them. Okay? Kaya nga minsan, kapag may nagme-message sa akin, kahit hindi taga-ibang church tinatanong ko lang, gusto mo ba puntahan natin? Gusto mo ba kausapin natin? Yan po yung sinasabi ko. Kasi nga, we have all the right para gamitin ni Lord na i-confront po sila. Okay? Again, the Bible tells us that we are our brother's keeper. Yung ba? Ano yun? Sino yung nagsalita nito? Di po ba si Cain? Hinahanap ng Panginoon si Abel. Asan si Abel? Yung kapatid mo, sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Dapat. Kasi bilang magkakapatid sa Panginoon, tayo daw po dapat ay yung tagapag-ingat ng kapwa Kristiyano natin. Okay? Iniingatan daw po natin ang bawat isa. Lalo na kapag yung kapatid na yan ay umatin sa mismong sariling church na inatinan mo din. Okay? So, doon dapat yung pagmamalasakit natin. Nakita mo si sis ganito, kasabay si ganito, nakita mo, pangalawa, nagka-holding hands. Alam mo na parehas silang may asawa, hindi naman yung asawa yung holding hands, puntahan mo. Okay? Ikaw mismo na nakakita. Okay? Kakaintindihan po ba tayo? Yeah? Amen. So, tayo daw po yung nag-aayusan sa bawat isa. So, number 3 excuse, the leaders would do a better job
Okay? Kaya ayaw mong i-correct, ayaw mong makialam sa kanila. Kasi trabaho ito ng leaders eh. Mas magaling sila dyan. Okay? So, it is very comfortable to say, let the church leaders do it. It's their job. But the passages that we have cited, yung binasa daw po natin ng mga passages, made it clear that it is not always their job. There will be times when you may well be the most appropriate person to do it. So, even if the leaders can do it daw, most of the time, ikaw yung nakakaalam. Ikaw yung may alam eh. Ikaw yung nakakita eh. Okay? Ikaw mismo. Huwag mo nang takpan yung mata mo. So, you can confront them. Ngayon, kung ayaw daw po nila makinig sa'yo, then you can ask the leaders na tulungan ka. But then again, tayo po as a Christian, may karapatan daw po tayo na i-correct natin yung bawat isa. Amen? So next po, who should we confront? Sino daw po dapat yung ating i-correct? So, sa ating libro, sabi po, anyone who professes to be a Christian should be confronted when he sins. Meaning to say, syempre po, kapag sinabi mo na Kristiyano ka, may karapatan na ako, may pakialam na ako sa'yo. Na itama ka, i-correct ka, okay? May responsibility na daw po tayo kapag sila ay nagkakasala. Kasi po, same thing din, di po ba? Sipin nyo ito, kung ako naman ang nagkakamali, nagkakasala, eh syempre gusto ko rin yung kapatiran ko, yung magsabi sa akin. Yung magtama sa akin. Okay? Kasi baka mamaya nabubulag na ako sa sarili ko, hindi ko na alam na nagkakamali na pala ako. Pero kayo, bilang mga kapatiran, nakikita nyo na mali na pala si pastor. Okay? So sabi nga po dito, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are, ikaw daw na spiritual, should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself lest you too be tempted. So paano naman po kapag hindi pa siya Kristiyano? Baga yung i-correct natin hindi pa Kristiyano. Can we go to them and correct them sa mga ginagawa nila? So biblically speaking po, biblical confrontation does not apply to non-Christians. Sabi po sa Bible, for what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Si Lord daw po yung nagja-judge sa mga unbelievers. Pero sa loob ng church, sabi po dito, purge the evil person from among you. Kung merong nagkakasala, makasalanan, dapat sa loob nililinis daw po natin. So anyone who claims to be a Christian must be confronted of his sin, whether he belongs to our local church or not. So dito man daw po, kahit sa labas, pero Kristiyano siya, we have the right to confront them. But non-Christians, the outsiders, according to the Apostle Paul, must not be judged by the local church. So magagawa lang daw po natin, doon po sa mga outsider, is to tell them the gospel. And kung kaibigan mo yan, tapos umikot po yung conversation natin sa mapag-usapan yung kasalanan nila, then pag-usapan ninyo. Tapos sabihin mo yung consequences ng kasalanan, yung effect nito kapag ginagawa nila ito. Tapos to the point na hanggang sa ma-share mo na kung ano yung pwedeng magligtas sa kanila sa kasalanan na yun. So dito po, papasok na po yung pag-share natin sa mabuting balita. So sino ba po yung kailangan nating i-confront or lapitan if they are living in sin? So even those who are not close to us relationally must be confronted of their sins. So kahit hindi daw po natin sila kaano-ano, but if they are claiming to be Christians, then we can still correct them. So next in our lesson, what sins should we confront? Ano daw po ba ang mga kasalanan na kailangan natin confront? So sabi po sa libro,
all sins must be confronted, whether the sin is committed directly or indirectly against us. Again, dun po sa binasa natin na ating passage, Matthew 18, and then Galatians 6. Matthew 18 talks about sins that are committed directly against you. And Galatians 6 verse 1 talks about sins that are not committed directly against you. So whether it is a sin directly committed against you, or kahit hindi daw ito directly committed sa iyo, then responsibility mo pa rin na pagsabihan sila patungkol daw po dito. Kasi po, madalas nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. So, ngayon, minsan, kunyari, mayroong sinasabi sino po ba, no? Si Brother Rolly, na narinig mo sa tingin niya hindi niya naiisip na masama pala yung sinasabi niya. So, ikaw ngayon, narinig mo yun, you have the responsibility na to remind him, mali na yung sinasabi mo. Nagkakasala ka na. Okay? Kasi po, maybe, hindi sila aware na mali pala yung nanggagaling sa bibig na nila. Lalo na pag napag-uusapan mo na ibang tao. So, ikaw na spiritual, nakikita mo na nagkakasala na sila, then, ikaw daw po yung dapat na nagsasabi, so you need to remind them about the sins that they might have committed. Okay? So the Bible tells us that if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. That means even those who were not directly sinned against by the slander are not excused from confronting that person. So next po, no? Ano pa daw po yung sins na kailangan nating i-confront? So only sins must be confronted, not mere disagreement on preferences. Okay? So kapag alam daw po natin na kasalanan na ito yung i-confront mo. Okay? Hindi yung preference lang. Minsan dito rin tayo nagkakamali. Ay, pumalakpak si kapatid. Sabi mo, uy, bawal pumalakpak. Hinurek mo siya. Diba? Nagalit. Kasi yung iba ganito, ay walang palakpakan dito. Diba? Bawal. Dapat solemn lang. Minsan ganun po Preference. Kasi, kala mo tuloy kasalanan yun. Yung iba, pinagbabawal yung drum. Hindi pwede yung drum sa church. So, preference din po yun. Kasalanan yan. Yung iba, merong version ng Bible. Ito yung version nila. Hindi dapat. Dapat ito lang yung version natin. So, nami-mix up mo na hindi naman yan kasalanan Binabawal mo kasi preference, but it's not a sin. No? Sabi po dito, we are to confront only the things that are clearly forbidden in the Bible. Let us be careful that we do not confront merely on the basis of preferences. Lahat tayo may preferences. Sabi nga po sa ating passage, as for the one who is weak in faith, welcome him. Kahit mahina pa siya sa pananampalataya, i-welcome mo siya, but not to quarrel over opinions. Diba? Kakatanggap niya lang sa Panginoon. Siyempre, meron pa siyang hikaw. Binawal mo na agad. Diba ba? Minsan ganun yung iba Hindi pa nga nila nakikita talaga yung, hindi pa lumalalim sila, pinagsasabihan mo na, no? But not to quarrel. Nag-aaway na kayo over opinions. Tingnan niyo po ito. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Ano? Bakit nagda-diet ka? Bakit ginaganyan mo yung katawan mo? Diba? Gusto niya Gusto niya vegetable lang Diba? Let not the one who eats despise the one who abstains. Siguro walang pambili ng ulam yan, kaya gulay lang. Diba? Hindi inaano pa niya Dinidespise pa niya. And let the one who abstains pass judgment on the one who eats. So, vice versa. Ikaw na nagda-diet, hindi nyo kaya ito Diba? Tignan nyo nga, kaya nyo ba mag-diet? Diba? Binabaliktad ng Bible di po ba? Siya naman yung nagpapass ng judgment. For God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? Okay? So, hindi daw dapat tayo mag-judge sa bawat isa kasi
ang servant, tayo ay servant lahat. Diba? Ang master natin ay ang Panginoon. Hindi mo naman siya servant eh. Servant siya ni Jesus Christ. Okay? So sabi doon, it is before His own master that He stands or falls, and He will be upheld. For the Lord is able to make him stand. Si Lord yung nagpapatayo sa kanya, hindi ikaw. Okay? One person esteems one day as better than another. Okay? So, minsan makaka-approach tayo ng mga, bakit kayo nag-church sa Sunday? Hindi nyo ba alam, pag nag-church kayo sa Sunday, ay sa demonyo yan? Nakakarinig po kayo ng ganyan. Oh? Kasi ang sinabi ng Panginoon, Saturday lang dapat tayo, galangin yan. Hindi po ba? So, dito makikita natin, hindi eh. Sabi dito, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Lahat naman ng araw, binibless ni Lord eh. Kasi siya ang gumawa ng araw. Okay? So, each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day, observes it in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord. Nakita niyo po? Yung iba, pinagbabawal, hindi ka po pwede kasi may dugo yan. Hindi nga po yun eh, ang basihan eh. Lahat, pagka pinagpasalamat mo na, lahat ito ay kinumit mo na kay Lord, okay na po yan. Pero wag lang daw yung inaalay sa Diyos-Diyosan. Okay? Nakita niyo dito, maraming nag-aalay sa mga paisan, di mo ba? Yun, wag mo nang kainin yun. Kinakain nga. Di ba, kinakain pa yun, no? Di ba? Sayang to. Huwag na nga daw yun. Since the one who eats, it's in honor of the Lord. Since he gives thanks to God, while the one who abstains in honor of the Lord and gives thanks to God. Meaning to say, may mga preference po na kailangan nakikita natin. Okay? Pero syempre, hindi nga din ibig sabihin na may preference tayo ay ipagdidiinan mo na din ito sa iba. Mas magaling ako kasi ganito yung ginagawa ko. Ha? Hindi daw po. Kailangan maggalangan lang tayo. We are to respect yung preference ng bawat isa as long na hindi ito lumalabas sa boundary ng kasalanan. Okay? I will respect your preference, pero nasa boundary yan ng kalooban ni Lord. Pero yung preference mo, kapag nasa labas na ng boundary ng kalooban ni Lord, doon mo na dapat i-correct. Okay? Biyaya naman lahat ni Lord. Namumuhay na kayo sa kasalanan. Diba? Hindi na. Hindi na po dapat. Okay? That's why we are to examine ourselves daw palagi. Kasi nga, dito, makikita natin na kailangan natin paayos kay Lord, lalo na kapag hindi natin nakikita na nagkakamali na pala tayo. Ito po yung sinabi ni King David sa Psalm 19, 12-14. Sabi ni King David, "Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgressions. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." No? So, ano pa daw po yung kasalanan na kailangan natin i-confront? Only those sins that cannot be overlooked must be confronted. No? Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may kategory po ba ng sin? Meaning, big o maliit lang na kasalanan, hindi po. All sins must be confronted. Tandaan po natin. But according to our book, some sins can be overlooked. Okay? Meaning to say, na may kategory ng kasalanan na you can overlook from sins na hindi mo na pwedeng palagpasin. Sabihin, na-overlook mo yung hindi niya pag-attend. Okay? Si Sis Joy hindi na umattend. Isang beses. Ngayon, kinausap mo siya, maybe twice. Tapos, paulit-ulit mo lang pinagsasabihan. Pero ngayon, ayaw pa din niya makinig. So, hindi mo na kailangan i-overlook yon. Okay? Brad, wag na tayo maglasing. Sinabi mo na. Brad, wag na tayo magsugal. Brad, attend naman tayo ng gawain. Hindi lang yung puro trabaho. So, paulit-ulit mo itong nilirawan. Paulit-ulit mo sinasabi. Pero, hindi pa rin niya ginagawa. So, you do not need to overlook it anymore. Okay?
So sabi nga po sa libro ng Life in the Father's House, when the following condition exists, it becomes unloving and wrong to ignore the problem. Okay? So huwag mo na ignore kapag ito na daw yung sitwasyon, then hindi mo na daw pwede ignore kasi nga yung maliit na bagay, lalaki na yan. Okay? Maliit lang na bagay eh. If the sin creates an unreconciled relationship between you and the offender, so that you think often about the sin and think badly of him, then confrontation is necessarily for the sake of unity in the body. Okay? Kita mo, sino pa ba? Si Mary Jane, nakita mo. Oh, sinasabi mo lagi, uy, ano naman tayo, bigay naman tayo sa Panginoon. Amen. Lagi mong kinakausap siya sa pagbibigay. Pero, ayaw niya. Ayaw magbigay. Diba? Siyempre, nahihiya kang paulit-ulit. Oo. Sabi niya, wala daw siyang pambigay. Pero nakikita mo, lagi namang merong bagong damit, o may regalo, o may, laging lumalabas. So, naisip mo tuloy, teka, parang, ba't na ata yung ginagawa mo, okay? So, ikaw ngayon bilang kapwa, okay? So, nakita niyo po, no? Ito po yung sinasabi dito, hindi mo na siya pwedeng i-overlook, okay? Pwedeng overlook. So, tuloy po natin ulit next Friday. Amen? Ayaw ko pong baka mamaya tulog na kayo ano pa po tayo rito, okay? So, we'll have part 2 po ng ating lesson 4, okay? Sige po tayo po lahat tayo tumayo. And let us close in prayer. Amen. Panginoon, salamat po, Lord, sa natapos po na gawain. Salamat sa fellowship, Lord, ng iyong pong mga anak. Tunay nga po, Lord, na totoo yung sinasabi sa Psalms that it is better one day in your courts than 1,000 elsewhere. Alam ko, andun yung kapaguran po ng bawat isa. Galing pa sa work. Pero masarap po, Panginoon, mag-spend ng time sa fellowship. Dahil kayo po yung nandito, Panginoon. Salamat dahil may ganito pong pagtitipon, may ganitong gawain. Continue to bless each one of us, O God. Bless niyo po, Panginoon, ang LWBC Macau, na patuloy, Lord, na magawa namin ang kalooban niyo lamang sa iglesia po na ito. Salamat dahil nandyan ka para sa amin. Lord, even po, Lord, yung aming mga kapatiran, we remember them in our prayers. Yung mga nag-post po sa LWBC page, na may mga sakit at karamdaman na kailangan po ng gamutin sa surgery, sa puso. Panginoon, we remember them, Lord, and we ask, Lord, that you help them, O God. Lord, yung kapatid po ng aming pastor na may kailangan operahan sa brain, we also remember them, Lord. Kayo na po ang sumama sa bawat isa, Lord, na may sakit at karamdaman. Lord, mga kapatiran namin na may cancer, naka-recover sa cancer, nagpapagaling, I pray, Lord, hipuin niyo po sila, palakasin niyo po sila. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa lahat ng pangailangan nila, O God. Lord, even po, Panginoon, O God, ang mga walang trabaho, Lord, ng aming kapatiran, we remember them, Lord God. Let your will be done, Lord. At kayo po, Lord, ang gumamit, Lord, ng mga tao, ng mga amo, ng kaalaman kung saan po, Lord, kami, Lord, pupunta para sila po ay mabigyan ng trabaho. Lord, supply the needs of your people. Ano man po ang kakulangan, Lord, ng bawat isa. Ito man po financially, Lord, we are asking for your help, God. Lord, ang bansang Israel, we continue to commit it to you, God. I pray, Lord, yung mga naka-hostage pa din, Panginoon, ay mabalik na po sila. Yung mangilan-ngilan po na natira, I pray, Lord, na sila po ay makauwi na po, makapiling na po muli nila ang kanilang family.
Lord, bless niyo po ang inyong hinirang na bansa. We remember them to you. Even po ang aming bansa, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Lord God, help us, Lord. Help our country, Lord God. I pray, Lord, na makita po namin ang pag-unlad ng aming bansa. Hindi po kami manatili na nasa huli, kundi po kami po, Panginoon, ay umunlad, Panginoon. Bless, Lord, the Filipino people, lalo na po yung sacrifices ng mga OFWs na malayo sa kanilang family. Ingatan niyo po, Lord, ang aming mga family na hindi namin kapiling. Ikaw po ang mamuna sa kanila. Marami po ang mga balita na nakakatakot dahil maraming masasamang tao po sa panahon ngayon. Pero sabi niyo nga po, Lord, kayo po, Panginoon, ang aming sandata, O God. Yes. Kaya I ask, Lord, for your protection upon the family, Lord, of your people, especially LWBC Macau. Even po ang mga online viewers, be with them. Yung mga nasa Pilipinas na kapatiran namin, sa Thailand, o sa kahit saang lugar, be with them, O God. And Lord, sa mga trabaho namin, tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa mga amo namin, O God, we ask for your favors, O Lord. Ikaw po magbigay, Lord, ng maayos na relationship, Lord, sa bawat amo, Panginoon. Salamat po muli. Bless, Lord, your children dito po sa church, ang aming family, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, naman pong sakit na karamdaman, pagalingin niyo po, Lord, sila. Minsan pa po, we honor you. Bless our bishop, our pastors, at ang mga gawain pa po namin, especially, Lord, itong darating na Sunday, prepare niyo po kami. Salamat po muli. We honor you, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming po sa